Happy birthday! Wow! Noon parang yung puso ko sasabog. Sharon! Yan na po ang handa. Ay, bibidyo ko muna. Wow! Ang dami! Cupcakes at meron ding cake and pansit and chicken and pansit ulit. And birthday girl and birthday boy. Kakagulo. Oo. Happy birthday! So, ayan ang celebrate ng birthday kanina si Princess at saka si Martin. Happy birthday sa inyo! Super fun. Ang sarap ng mga foods. Sa birthday ni Martin, ang best 8 ni Princess. So, ayan. Ano, grabe. Ang laki na ni Martin. Parang kahapon lang, baby lang siya nung dumating dito sa amin. Tapos kayo, ang laki na niya. Grabe. Alam niyo, tatangkad talaga ng pamangkin ko. So, lahat sila ang tatangkad. Ano nangyari sa amin? Milenya, pag-iwanan na kami. Lalo na yung tita niya. Si Princess. Ang liit pa naman ni Princess. Oh. Makalerky. Tapos, bukas, alam kong, yun na yung handa. Yun na yung handa nila lahat. So, galing. Kakatuwa pag may birthday dito. Lahat talaga as in. Pinagahanda namin para naman siyempre feel naman nila ng special. So, parang wala pa akong, hindi ako naghanda ng ganun. Bakit ako walang handa na super dami? So, ayan. Happy birthday sa inyo and enjoy. And alam mo, pag mga August, parang pag mga August na bata, mababait. Yung mga mababait sila, tahimik, mabait, masunurin. Wah, princess! Oo nga, papansin ko yung mga pamangkin, may pamangkin din ako ng isang August. Bait din naman siya. Mabait din. So, ayan. Congratulations ulit sa inyo and for birthdays to come. So, yeah, that's all for this week. And see you guys again tomorrow. Good night. Bye. Hi, we're here at SM. Mag-grocery kami with the birthday girl. Nag-withdraw lang siya. Ang ganda ng bag. Ang yabang naman po talaga ng birthday girl natin. Nasa National po kami. Bibili po kami ng bond paper ni Kuya. Ni Daddy. Long bond paper. Ganda po ang aming bili. Long bond paper. Mag-grocery naman po kami. Mag-shopping ng birthday girl. Sige, kuha ka lang. Dito na po tayo sa Burger King dahil naguguto na ating birthday girl. Sila pa siya ng form. So yeah. See you guys later. Ang cute dito. Drawing. Sobrang cute. Design. Sobrang cute.
Ito na yung order namin. Oreo at saka taro. Puntahan na natin si Princess sa Burger King. Ito na ang Macau. Nakain na po kami. Okay na siya. Happy birthday! Episode 1, Backstreet Rookie, yung pajama. So ayan, happy birthday Princess. We really na-enjoy talaga namin ang may bagong mga kainan dito rin sa SM, kaya tinry namin. Yung Macau, ayan, Macau Imperial. Share ko sa inyo yung throwback stories ko with Macau Imperial. Way back 2019, bago pa to mag-pandemic, nag-ano si Sarah G, nagkaroon siya ng concert. Tapos meron kasi siyang makeup line noon. And then, may free concert if bibili ka nung kanyang box na parang PR, ganon, PR box makeup. So, bumili ako at meron ako nakuhang 2 tickets. So, sabi ko, sino kayang pwede ko isama kasi sa Quezon City siya. Sabi ko, ay, sakto nandun si Lizette. So, minessage ko siya. Tapos, sakto naman available siya nung araw na yun. Kaya ayun, nanood kami ng Sarah G. So, thank you so much, Lizette, sa pagsama. Actually, hindi lang to yata yung ticket ko. 3 yata yun or 4. Parang ganun eh. Tapos sana sinama naman yung kapatid niya kaso hindi yata available that time. So, ayun. Kaya nanood kami ng hindi naman siya concert. Para siyang mall show. Mall show pero sa loob siya ng parang mini theater. Ganun. So, ayun. Kaya, ang saya nung panahon na yun. Tapos, after na, nilibre ako ni Lisette sa Macau Imperial. Kasi nga, sikat na sikat tong noong panahon na yun. At sarap daw kasi talaga ng mga milk tea. Uso kasi mga milk tea dati. So, ayun. At totoo, masarap siya. Masarap. Kaya, yun, meron na siya kanina dito sa amin. And, yeah, matitikman na nila. Kapag malapit lang, order lang kami. Diyan lang sa SM namin. So, yun lang naman ang mini throwback stories about Macau Imperial. And tomorrow, pag-usapan natin ang aming bagong pinapanood na K-drama Backstreet Rookie. So, yeah, see you guys again tomorrow. Bye! Experiment. Kaso feeling ko, Avocado shake with maasim honey. talaga. Maasim. Whoa! 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 Amazing Philips with ilaw-ilaw. Galing ha? Episode 2, Backstreet Rookie! Galit na galit! Hello guys! So ngayon, pag-usapan natin yung bago namin pinapanood na K-drama. Ang title niya is Backstreet Rookie. So ito naman is about parang struggling store manager pero slash business kasi nila tong tindahan. Para siyang 7-Eleven mini stop ganun na convenience store. Tapos kailangan niya kasi ng bagong tao. Tapos yung mahahay niya na tao is yung magiging call of team niya dito sa palabas na to. Kaya malalaman natin kung tungkol saan ba tong drama na to. Kasi yung leading man dito is one of my favorite opas. Pero late ko na siya naging opa nung nagwa-work na ako kasi nung napanood ko yung K2 doon ko siya na-discover. So, ayun. Tapos ginawa ko na siyang wallpaper sa computer ko sa work. Si Ji Chang-wook. So, ayan. Sari-sari store or 7-Eleven convenience store. Sino dito ang guilty na ginagawang tambayan ng mga 7-Eleven or mini stop? At ginagawang antayan ng mga meet-up or pag may outing or something. Nako, raise your hand. Alam ko, isa ka rin dyan na tumatambay talaga sa mini stop 7-Eleven. Kasi yung 7-Eleven is 24 hours. Kaya kahit anong oras pwede kayo doon magtambay. Kaya siya talagang meet-up or tambayan pag may mga puntahan, may gala. So, doon talaga sila tumatambay. And parang pabor naman sa kanila. Kaya medyo mahal yung mga tinda nila, mga price. Kasi 24/7 siya nagra-run. Kaya, ayun.
So, ayun, I'm very excited kung anong malaman. Kung malaman kung about saan ba tong story na to na Backstreet Rookie. And isip pa ako kung ano mga stories na pwede kong i-relate about mga convenience store of tomorrow. So, that's all. See you guys again tomorrow. Bye! Buksan natin ang wallet na in-order ni Max sa Lazada. Lazada. Color. Brown na ba? Ay, malaki color. Ito po ang wallet. 254 pesos. Aba, hindi tapon yan ha, para lang natin. Bakit? Ano yung para ako kasi para na lang paano ako dito. Nandun naman yun sa sa Lazada. Ha? Nasa Lazada mo yun siya. Ano madali yung pagkano? Sharon! Ano sa mga pala zipper? Ano ang ganda? Balberry. Bellberry. It's leather. Tapos may zip ha. Ay, ganda! Sa likod. Meron ding may ganyanan. Sa likod. May lagayan ng card. Hoy, sana ulit sa sinabal din. Kahapon. Lagayan din ng card. Ito, Sa kabila. Yan lang. ito. Wala na yan. Ah, That's all. siya Thanks. nga na. Tikman natin ang Cowhead Crispy Crisps with chocolate filling. So, pag kumuha kayo, malaman siyang ganito. Madaming mga ganito. Pag binuksan nyo ito, so, yan. Bukas. Ang laman niya ganyan siya. Manipis lang. And, hindi siya nakakabusog. Bitin ang isa. So, may cheese din. Sakto lang yung lasa niya. Actually. Yan. Malambot siya. Para siyang wala lang. Para ka kumain ng hangin. Hello, hi mabuhay! So ngayon, mag-uusap tayo about sa mga convenience store na memories nyo. So ako, naaalala ko talaga kasi nag-audition ako noon sa Laguna for PBB sa Santo Tomas. So meron kasi dong SM Santo Tomas. So pumunta ako doon mga 12 o'clock ng gabi para ako yung malapit sa pila. So, ang ginawa ko, dahil hindi pa bukas yung mall, dun muna ako tumambay sa tabi nila, sa 7-Eleven. So, syempre, bumili ako ng food ko. Parang hindi naman nakakahiya, tatabay ka dun, di ba? Tutulog ka lang. So, ayun. Tapos, mga 4, mga 4, mga 5 or 4 a.m., mga ganong oras, pwede nang pumila. Ang ending, hindi pa rin ako yung kaunahan kasi meron na una sa akin. So, ayun. Pero at least ako yung isa sa mga una doon. And so, yun yung naalala ko about mga convenience store na talagang tinambayan ko kasi para lang mauna ako sa pila for the audition. So, yun. Yun lang. I think, anong favorite niyong food sa mga sa mga ganun, sa mga convenience? Ako sa 7-Eleven, favorite ko yung hotdog tsaka yung siopaw. Ang sarap kasi, medyo pricey nga lang, but yeah, it's very masarap. And it's always fresh kasi pinapalitan agad nila. So, yun lang naman ang aking fond memories with convenience store, 7-Eleven. So, it's gonna be always part of the journey. Kung nag-apply kayo or anything na meron kayong pino-pursue na dream. Para sa akin ha. So, yun lang po for today. See you guys again tomorrow. Bye! Ate, no! Magagasgas yung skin mo, susugat. Marian, dito may throw. Sa akin din na dali. Marian, dito! Game. Throw mo, mataas. Wow. Go! Again. Go. Throw mo. Wow! Tingin. Wait lang. Go!
Go! Go! Maliligo ka din sa blue house. Let's go, maliligo ka din sa house. Sa blue house. Kiss na daddy. Kiss na daddy. Kiss na kayo. Kiss na. Kiss na daddy. Gusto mo yung extra. Uwi na sila. Bye-bye. Bye-bye. First class. Episode 3, Backstreet Rookie. Hello, hi mabuhay. So, meron akong funny story about sa convenience store. So, ito ay ah hindi siya 7-Eleven mini stop. So, dun sa work ko kasi, meron doon sa labas sa kanto lang, tatawid ka lang naman ng isang ng kalsada na highway, nakakatakot tumawid doon kasi puro mga truck, basta mabibilis na sasakyan, ang mga dumadaan. Kaya tuwing pag wala kaming dalang food kasi doon kami bibili. Sobrang hirap na hirap kami tumawid kasi talaga kasi ang hirap, baka mabangga kami. So, yun. So, meron dong drink na favorite kong inumin. Nalimutan ko lang yung tawag. Pero para siyang hazelnut something. Para siyang milkshake, ganon. Pero siya ay may caffeine. So, favorite ko siya orderin. Tapos, meron kasi akong crush sa office. Tapos, sabi ko, bakit pag ganun? Parang yung puso ko sasabog. Dahil sa crush ko. Parang feeling ko, parang, oh my gosh, I can't concentrate. Ganon. Tapos, nakaka-lurky. Late ko na na-realize na kaya pala ako ganun lagi pag after ko uminom nung favorite drink ko na yun pala pinapalpitate na pala si ate niya, girl. Hindi pala dahil kay Crushy, dahil pala sa drink. So, simula nun, hindi na ako nabili kasi sabi ko pinapalpitate ako. Pero masarap kasi siya, ang sarap niya inumin. Para siyang ano ano bang tawag dun? Basta, nalimutan ko na, basta sa mini stop yun. So, nakakatawa lang, nakaka-loka yung memories ko about dun sa drink na yun. So, yan lang naman po for today's video. And if meron pa kayong mga naalala about convenience store, comment down below. Share nyo naman. So, yeah. See you guys again tomorrow. Bye! Okay, sa wakas na pa plus 10 ko na. Naka 12 na BSB lang. Ay, 13 na BSB para dito. Oh my gosh. Thank you kay Wako. Kaso nagsisi na siya. Ito si Wako. Yan, si Emong. Saya! Ay! Bumangit ko, Mariana! Shit. Ay, away na sila. Episode 4. Hello, hi mabuhay. So, ngayon naman pag-usapan natin. This one is a crazy story. Kumakain kasi ako nito sa mini stop. Kasi, naiwan ako ng mga friends ko. Parang nauna sila kumain. So, naiwan ako doon kumain mag-isa. And then, meron lalaki na parang half siya. Half Pinoy, half something. Foreigner. Tapos yung Tagalog niya, medyo hindi straight. So, tapos, tinanong niya ako kasi magkatabi kami sa upuan. Tinatanong niya ako. Tapos, yung, tatanong din ako sa kanya kung saan daw ako nagwo-work. Sabi ko, dyan lang po. Kasi katapat lang namin yung ano. Tapos, sabi ko, kayo po, saan po kayo, ganyan. Tapos, yung mga kwento niya is parang, para sa akin, ang sound is parang mayabang. Kasi parang, ay, ganito, may business ako, ganan. So, parang, ano ako, na yung ik ko kasi, yung mga ganang tao na parang very self-centered yung mga inuusap or yung pinag-share. Alam mo yun, parang hindi ako na
hindi ako nai-impress sa mga gano'n na may ganito ako, may ganun ako, may mga sasakyan ako, may gano'n ako. Parang tinanong ko ba yung gano'n? Parang tinanong ko lang naman kung saan ka nagwo-work, okey may business ka, pero hindi ko na kailangan malaman kung ano yung mga things na meron ka ngayon, 'di ba? Wala naman akong tinatanong na gano'n. So, parang hinayaan ko na hindi na ako kuwentuhan-kuwento siya gano'n. Hinayaan ko na siya magkuwento-kuwento tapos hindi na ako nagtatanong ng ano or nagre-respond kasi nga na-ano ako, na-turn off talaga ako. Parang, bahala ka diyan. Tapusin ko na lang yung ano ko, kinakain ko ta's alis na ako. Ayun, ta's nung tatapos ko na kumain, umalis na ako, iniwan ko na siya do'n. Kasi parang, what's the sense of ano, this conversation? Kasi wala naman akong mai-i-share sa kanya na, "Ay, ako din meron din akong ganito." 'Di ba, parang Kyle, I'm just a regular employee, so wala akong iyayabang sa'yo kaya umalis na ako. So wala lang, ayun parang nakakaano lang siya, hindi siya nakaka-impress yung mga gano'ng first time mo lang ma-meet tapos mga gano'ng stories na parang anyway, so yun lang naalala ko lang siya kasi nga we're talking about mga convenience stores, ganyan. So, yun lang naman po for this week, yun lang naalala ko talaga. Wait, kayo ba, meron ba kayong mga stories na gano'n na biglang kinausap kayo habang kumakain kayo? So, anong ginawa niyo? Anong nangyari? Naging friends ba kayo or baka naging jowa niyo, ganyan? Share it down sa comment box para malaman natin at pag-usapan natin. So, yeah, see you guys again tomorrow. Bye! Wow! May hipword! Dito pa kami kay Nalea. Bibili na po siya ng bagong monitor.